Hello, ito pang muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome muli dito sa ating munting YouTube channel. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay pagbibigyan natin ang katanungan ni James Michael Feliciano. Okay, James Michael Feliciano. Ang sabi niya, Sir, magandang araw po sa inyo. Sir, ano pong problema sa Glock pag hindi matanggal yung slide? Kasi pag nililinis ko yung Glock, ang hirap kalasin. Tsaka yung pihitan niya hindi nag-play. Dapat ko po bang palitan yung parts doon? Wala sa alignment lang. Salamat po. Sana mabigyan niyo po ng kasagutan. Okay, ako'y nagtataka dahil yung Glock ang pinakamadaling baklasin yung slide, pero nahirapan siya at hindi ko malaman yung sinasabi niyang pihitan. Okay, so mamaya tuturo ko sa inyo yung madaling pagbaklas niyan, baka kulang lang yung kaalaman. So at meron pa tayong mga ilang katanungan dito na dahil madali lang naman sagutin yan, ay anuhin natin, sasagutin na rin natin. Ang sabi, Sir, yung dry fire ba, yung tanong ko, exercise ng gun, lalo na hindi naputok? Okay, so yung pang dry fire ba ay exercise ng gun? Okay, sagutin din natin yan para ano. At ito pa yung isang tanong, si Aiden Gabriel. Okay, sabi ni Aiden Gabriel, Sir, may exercise ba 45 kasi hindi magamit tauna, wala rin mapiring sa lugar kasi walang firing rin siguro sa lugar. Kala ko kasanang paulit-ulit nang walang bala, pwede ba yun? Pati bala naka-standby na. Okay, sasagutin natin yan. At meron lang dito pampagod vibes. Okay. Kasi tungkol sa pagda-dry fire, pinanood ni Kikoy. Kikoy 08. Okay, ang sabi ni Kikoy 08, mali ring pagkakaintindi mo. Lagi kinakasa sa pag-dry fire. Isa ka rin eh. Okay, baser siya. Tiningnan ko yung YouTube channel ni Kikoy, 16 years na yung YouTube channel mo, tatlo lamang ang iyong subscriber. So nag-subscribe na rin ako sa iyo dahil naawa na rin ako sa iyo dahil baser ka. Ay 4 na yung subscriber mo, pati ako. Subscribe ninyo si Kikoy 08. Okay, so marami ang nagko-comment, hindi binabasa yung hindi pinapanood yung video. Okay, so ayan, at pampagod vibes lang yan. Hindi natin tinuturing na kaaway ang mga baser. Pampagod vibes ngayon sa akin yan. Okay, so tungkol sa pagda-dry fire kasi ay marami ang may alam. O kung hindi niya nagustuhan yung pamamaraan mo, ibabas ka na nila. Kaya si Aiden Gabriel ay, Sir, yung dry fire ba, tanong, exercise ba ng ganyan? Lalo pag hindi pumuputok, sagutin natin yan. So, gusto ko lang kayong pasalamatan bago ko sagutin yan sa inyong walang sawa na support sa aking YouTube channel. Tayo ay malapit na maging 44. Okay, kaunti, isang kimbot na lang, isang tulog na lang. At maraming salamat sa pag-share, sa pag-like at sa mga ganda ninyong comment. At lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating revenues na yung ating kita sa YouTube channel ay nakalaan niya sa 6 na estudyante na ating sinusuportahan sa pag-aaral. Anak yan ng mga single parent. At maraming salamat din sa mga nagbigay dito sa ating GCash number. Anak po yan. Huwag ninyong tawagan para bumili ng baril. Wala po kami binibintang baril. Yan po ay aking ingat yaman. Okay, at lalo tigit maraming salamat sa mga nagpalipad, nagpadala sa ating mga premiere videos.
Thank you, Boy Umay, Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, at lalo tigit kay Noli Pisa, kay Sir Noli Pisa America ng Virginia, USA. Yung iyong mga pinadala, malaki ang naitulong dahil naibili natin ng eyeglasses ng isang bata at mga school supplies ng 6 na estudyante na mga anak na single parent. Ayan, maraming salamat. At bago ako sumagot ay gusto ko lang i-advertise sa mga taga Oriental Mindoro na meron kaming bagong tayo na Papa Burger diyan sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Para makita ninyo yung aking dating shop, diyan niya nakatayo sa Alvarez Street. Okay? Puntahan ninyo at paki-support po yung bago namin business. Ayan, Papa Burger. Ang nagmamanage diyan na yung aking junior, si Elmer Junior. Okay, maraming salamat sa inyo, mga kababayan ko, taga Oriental Mindoro. Yan ay makikita ninyo sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayan, punta na tayo sa tanong. Ang una natin sasagutin ay yung Glock muna. O yung Glock. Nahihirapan, nagtataka ako. Okay, pag kayo ay hawak ng baril, tinangkakagad ninyo yung chamber kung may bala, protocol yan. So, pinakamadali kasi tanggalin ang Glock. Itong latch na ito, ay ibababa lamang ninyo, igaganon lang ninyo dito at ibababa ninyo. Pag matigas yan, ay it's either na i-atras ninyo ng konti yung slide at yan ay maibababa na. Ngayon, kahit ninyo na ibaba na yan, hindi yan matatanggal. Kinakailangan ninyo yan i-disconnect. Yan, i-disconnect muna ninyo yan. At saka matatanggal ninyo yan. So, napakadaling tanggalin yan. Baka kasi hindi mo dinidisconnect. Halimbawa naman ganyan, i-disconnect mo muna. Check mo kung may bala. Saka mo ngayon, i-disconnect. Yan, i-disconnect. Saka mo ngayon, i-disconnect mo yung kanyang striker. Kakalabitin mo. Saka mo ngayon ito ibababa. Ang pagbaba niyan, ganyan, no? Ganyan, no? Ibababa mo lang na ganyan. Okay. Pag medyo matigas, i-atras mo ng kaunti itong slide. Yan. At pag naibaba mo na, itutulak mo lang yan. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mong pihitan. Wala naman ako nakikitang pihitan dito sa Glock Okay? Wala akong nakikitang pihitan dito sa Glock. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mong pihitan. Ang alam ko lang dito yung baka ano ba yung pinipihit mo. Ito lang yung disassembling nuts, Ibababa mo lang pag ano, no? Ibababa mo, kakabigin mo lang pababa. Yan, Ito. Ayan. At chichikin mo rin lang kung tama ba yung pagkakabit ng spring. Kasi ito, yung spring niya, nakaganyan lang naman Dito kasi kumakalso yung kanyang disassembling nuts, yung na yun, yung ibinababa mo na yun. Nandito lang nakakalso yun. So, hindi ko alam dito kung yung sinasabi mong pihitan. Wala namang ako nakikita pihitan dito sa Glock. Okay, ganun lang yan. At naturo ko na rin naman yung paglilinis nito. So, ang pagkakabit naman yan, napakadali din. Isasalpak mo rin lang ganon. At i-atras mo ng konti. Yan. I-atras mo ng ganon. Naka-ano na yan. Naka-disengage na yan. Naka-engage na yan. Ano yan. Pati ito, naka-ready na. Okay, naturo ko na rin sa inyo yung tamang pag-ano nito. Tamang pag-dry fire. Yan, nabas tuloy tayo ni Mikoy. Doon sa tinuro kong pag-dry fire. So, ulitin ko yung pagbabaklas pag yan ay hindi mo maibaba, pag hindi mo maibaba yan, it's either na i-atras mo ito para maibaba mo itong latch na to, maibaba mo yan. Dapat kasi dalawang daliri yan. Ang ginagamit ko dyan ay itong middle finger at saka itong thumb. Yan ang ginagamit ko. Ibababa mo lang yan, sabay. Kinakailangan sabay ang pagbaba niyan, hindi yung isa lang. Pag isa lang yan, ay hindi mo maano yan. Dapat sabay. Okay? Dapat ito sabay mong ibababa ganyan. Bababa na sabay. Kasi kung isa lang ang ibababa mo dito, kung isa lang ibababa mo, hindi yan magdi-disengage. Kinakailangan magkabila. Okay? So dapat yan sabay mong ibababa. Yan ganyan, yun, baba. Pero dapat yan ay pag ginawa mo yun, dapat walang bala kasi
dapat mo munang i-disengage yung kanyang i-disengage mo muna yung kanyang firing pin o yung kanyang striker. I-disengage mo ganyan at saka mo ngayon ibababa yan. Ngayon, kung hindi mo maibaba dahil matigas, dahil ipit siya, i-atras mo ito ng kaunti. Igaganon mo, atras mo ng kaunti yung slide at madali mo ng mano yan, saka mo itulak yung slide. Ganun lang yan. Ang pagsalpak naman yan, ganun lang. So, mag-follow up question ka kung hindi mo makuha yung aking Basta't ito, sabay itong ibababa, sabay. Hindi yung kabilang gilid lang. Pag kabilang gilid lang, hindi mo talaga mabubuksan yan. Ito ang pinakang madaling baklasin ang slide sa lahat ng mga baril na nakita ko. Ay ang 1911, ang hirap, marami mo pang tatanggalin dun eh. Okay, so ito ang dali lang, ibababa mo lang yan, sabay lang i-atras mo lang itong slide. Kasi pag hindi mo inatras yung slide, ipit yan, naipit. I-atras mo ganun. Yan. At i-disengage mo, kalabitin mo, at may tutulak mo na. So, ganun lang yan. Okay? Napakadali yan. So, punta naman tayo dito sa ibang katanungan. Okay, sir, may exercise ba kasi hindi magamit taon na walang firing? Okay, yung mga hindi makapag-firing kasi walang firing range sa lugar ninyo. Ang ginagawa ko noon, tuwing bagong taon lang, sinasabay ko sa isinasabay ko sa bagong taon, pero hindi ako nagpapaputok sa taas, sa baba. Sa lupa ako nagpapaputok. Wag kayong magpapaputok sa taas kasi yung velocity niyan pababa, kung ano yung pataas, ganun din pababa yan. Ang lakas niyan. Lumulusot yan sa yero. So, yung ginagawa ko. Pero, taon-taon lang yun. Kasi sasabay ko lang sa mga putukan. Pero, ang ginagawa ko, nung wala pa kaming firing range, at hindi pa ako shooter nun, dapat, every 3 months, bibisitahin mo yung baril mo kung may kalawang na, babaklasin mo. Babaklasin mo yung loob, titingnan mo. Baka yan ay may kalawang na at lilinisan mo rin at lalangisan mo din. Lilinisan mo din kasi hindi natin alam yung moist Nasa lugar kasi yan kung paano mo itinago, kung ano. At tama yan yung ito naman, sir, yung dry fire ba? Yung tanong ko, exercise din ba ng ganyan, lalo na hindi naputok? Tama yan. Exercise din ninyo yung baril ninyo ngayon. Hindi naman kayo shooter. Pwede ninyong gawin yung ikakasan ninyo. Pwede yun. Dahil hindi naman pumuputok yan Yung ito, siguro yung si Mikoy, hindi naman shooter, kaya pwede naman niyang ganyanin. Kaya pwede mong ikasa yan para exercise ng baril din yan. Exercise. Tama yan. Exercise din yun yung baril. At kung hindi kayo shooter, yung pagda-dry fire, exercise ng baril. Pero kung shooter kayo, exercise yan ng inyong muscle memory. Kasi lagi naman kayong pumuputok dahil shooter kayo. Hindi na kailangan ng exercise ng baril nun. Sobrang bugbog na, torture na sa baril yun. Mantakin mo, shooter ka, torture na yung baril mo sa kapapractice mo. Pag uwi mo ng bahay, gaganunin mo pa ng gaganunin. Torture na yon. Pero kung ang baril ninyo ay hindi ninyo ipinuputok, tama yung comment ni Aiden Gabriel. Okay? Tama yun. Na i-exercise ninyo yung baril ninyo. Para tao din ay exercise ninyo. Hindi naman nyo pinuputok Pero kung kayo shooter, pupunta kayo araw ng 50, 10, lagi kayo nagpa-practice, hindi na kailangan yun. Kaya tinuro ko na pagda-dry fire, yun ay para sa mga, ulitin ko yun ay para sa mga shooter. Okay? Para sa mga shooter yun. Kasi, marami tayong baser na magagaling din naman. Pero wala namang subscribers. Pero ang galing mangbas ay wala pala namang subscribers. 3 lamang, pang-4 ako. Mikoy. So ganun yun. So ulitin ko, kung ang baril ninyo ay hindi pinuputok, exercise ninyo. Paminsan-minsan.
O, kung wala kayong time, pag may time kayo, exercise ninyo yan. Okay? At para malaman din ninyo kung baka tinago ninyo na isang taon yan, tapos hindi na ninyo may kasa. Okay? Dahil nabasa pala, na moist, tinago ninyo na isang taon, tapos nahirapan na kayong baklasin. Kinalawang na pala. So yan, at kung maaari, every 3 months, bibisitahin ninyo kung kinakalawang na ba yung loob. Lalo yung mga loob ng grip, tanggalin ninyo yung grip. Doon na, yung mga may grip, doon sa ilalim, malimit doon nag-umpisa ang kalawang. Yan ang experience ko. So, yan. Wag lang yung mga panlabas ang titingnan ninyo. Okay, maraming nagpalinis sa akin ng mga baril na matagal nakatago. Yung grip, yung pinaglapatan ng grip, nandun ang kalawang. Kasi nga, pinupunasan lamang ay yung tabi. Yung nakikita niya. Buksan din ninyo yung slide. Tingnan ninyo kung may ispat-ispat na ng kalawang yan. Ang kalawang po, sa umpisa, madaling tanggalin yan. Kaya ng pamunas yan. Pero pag yan ay kumapit na, parang ana yan sa bakal. Lumalalim yan, lumalalim. Yun ang mahirap. Nagkakamiro na ng marka. Sa unang kalawang, stain lang, stain. Pero pag nagtagal yan at hindi ninyo pinabayaan ninyo, lalo na yung loob, yung spring yan, minsan kinakalawang din yan, yung spring. So, lilinisan din yan, lalagyan din nyo ng oil yan. At pupunasan ninyo. Okay, so yun ang advice ko. Ang mahirap lang, yung advice ko minsan ay nababasa ko. Bahala kayo. Ang sa akin ay, bahala kayo sa baril ninyo. Okay, nagsasabi lamang ng mga pag-iingat ng baril. Okay, pero may makagaya ni Mikoy na iba ang tingin sa atin. So, ganun lang ako. Walang problema sa akin kung sundin ninyo yung aking mga sinasabi. Anong mawawala sa akin kung ayaw ninyo sundin? Ay baril naman ninyo yan. Ang mahalaga, marami ang natutuwa sa mga sinasabi ko. Kaya naawa ko kay Mikoy, mag-isa lang siya. Ayan, at yung mga tanong pa ninyong iba ay sasagutin pa rin natin sa mga susunod na na kung may tanong kayo na minsan nakaligtaan ko na, nakalimutan ko na, natabunan na ng mga bagong tanong, pwede ninyong itanong ulit para mabigyan natin ng pansin. Baka kasi may mga tanong kayo na hindi natin nabibigyan ng pansin. Okay, at kung medyo may alam kayo na pamamaraan, i-share din ninyo para ako naman, pag maganda yung at papakinabangan ay binabasa ko rin para mapakinabangan din ng iba. Kagaya nung nagtanong na dito, yung kasi nung una, pag bibili ka ng halimbawa, dala mo yung parts, yung slide, dala mo at bibili ka halimbawa ng sight o optics, isusukat mo, ay nung una, basta may dala mo lang yung lisensya, ay dala mo lang yung lisensya, ay pwede na. Ay so may nagtanong kung bibili ka ng parts, ay pwede na ba yung kahit wala kang LTAP, pwede ba yun? May nag-comment dito may kukunin daw na nakalimutan ko na, hanapin ko kukuha ka sa police station ng clearance. Okay, kukuha ka sa police station ng clearance para para walang tanong-tanong ba. Hindi ko na makita yung maganda yun maganda yung sagot niya So, yun. At maganda yun. Babasahin ko sa uli natin. Kukuha ka sa police station ng clearance. Pero wag mo dalhin yung buong baril mo. Kukuha ka lang, sabihin mo lang na dadalhin mo sa yung parts ng baril mo dahil pasusukatan mo. O bibilhan mo ng ng optics o sight, ganun. Mas maganda na yung so thank you doon sa mga ganun. Pag yung mga ganung
ay ina-appreciate natin yan. Nakakatulong sa ating community. Okay, God bless us. Thank you very much. At yung ating mga community. Okay, shout out kay Pinoy _firearms custodian. 76 engagement kay Jocelyn Amarilli. 20 engagements kay Raymond Vincent Cayetano. 70 engagement kay Nueva Prepare. 3 engagement at kay Wally Sabis 58 engagement. Thank you very much. Hanggang sa muli nating video.